Sa Africa, tulad ng sa ibang bahagi ng mundo, malaki ng pagkatalo ng Russia. Iyan ang mga salita ng French Foreign Minister na si Jean-Noël Barrot sa Africa Forward Summit. 2026 at tumama ito na parang punyal sa puso ng Russia. Bakit? Dahil tama si Barrot. Ang natitirang kaalyado ng Russia ay nagiging malaking problema para kay Putin. Humihina na ang impluensya. Tinadikuran na si Putin. Kung akala mong superpower pa rin ng Russia, mag-isip ka ulit. Totoo ang pagbagsak. At ang papakita ang Africa kung gaano kalayo bumagsak ang Russia. Ibinahagi ni Barrot ang kanyang komento sa Le Monde. Matapos ang Africa Forward Summit 2026 na aniyay patunay ng huminang impluensya ng Russia sa Africa. Ito ay pinangunahan ng France at Kenya sa kabisera ng Kenya na Nairobi. At tumagal ito ng 2 araw mula Mayo 11 hanggang Mayo 12. Nasa 30 pinuno ng estado at leader ng pamahalaan, pati libong leader ng negosyo ang dumalo sa summit. At sa huli, nagresulta ang summit sa pangako ng France ng napakalaking 14 bilyong euro o humigit kumulang 16.2 bilyong dolyar na pamumuhunan sa iba't ibang proyekto. Ipinapakita ng pamumuhunang iyon ang pagkakaiba ng paraan ng France sa Africa kumpara sa mga pagtatangka ni Putin na palawakin ang impluensya ng Russia sa Africa. Pero babalikan natin yan. Ang ipinapakita ng summit na ito Ay nagsisimula ng humupa ang mga tensyon na matagal nang umiral sa pagitan ng France at ng maraming bansa sa Sahel sa Africa, pati na rin ang ilang bansang nagsasalita ng Pranses sa kontinente. Sinabi ni Barrot na may dumalong taga-Ivory Coast sa summit, senyales ng paglamig ng tensyon. Pero para maintindihan kung bakit mahalaga ito sa Russia, kailangan muna nating alamin ang mga ginagawa ni Putin sa Africa nitong mga nakaraang taon. layunin ng Rusya na magtagumpay sa Africa, Sa kapinsalaan ng France at ng iba pang bahagi ng Europa. Ngayon, ang mga planong iyon ay unti-unting nabubuwag. Hindi inasahan ni Putin na babagsak ang reputasyon ng Russia sa kontinente nang simula niya ang kampanya ng impluensya. Nagsimula ang kampanyang iyon sa Sahel sa Africa, na sumasaklaw sa malaking bahagi ng kanluran at hilagang gitnang kontinente mula Senegal hanggang Sudan. Pumasok ang Russia sa rehiyon bilang bahagi ng layunin ni Putin na muling ipakita ang bansa bilang makapangyarihang impluensya gaya noong Unyong Sobyet. Mula 2014 hanggang 2019, nakita nating bumilis ang mga pagsisikap. Ang ilegal na pag-aneksa ng Crimea ay nagbigay daan kay Putin na sabihing na ibabalik niya sa inang bayan ang teritoryo ng Russia. Ang mga kampanya ng Russia sa Syria, Libya at Republika ng Gitnang Aprika ay nagbigay daan kay Putin na bumuo ng network ng mga papet at proxy para sa kapakinabangan ng Russia sa hinaharap. laging pareho ang estratehiya nila. Pipili si Putin ng bansang Aprikano na may kaguluhan at pupunta bilang tagapagligtas ng Russia, mag-aalok ng katatagan gamit ang seguridad at armas. Ang Sahel ay ideal na target para sa kampanya ni Putin. Sa huling bahagi ng dekada, 2000 at 10 nasangkot ang rehiyon sa pagbagsak ng mga pampulitikang entidad at malawakang hamon sa seguridad. Laganap ang korupsyon sa maraming bansa sa Sahel at tumataas ang karahasan. Ang mga juntang militar sa Mali, Niger at Burkina Faso ay umagaw sa kapangyarihan mula 2020 hanggang 2023. Sa Mali, sinamantala ni Putin ang pagkakataon at nagpadala ng Russian mercenaryo at puwersa para suportahan ang hunta sa kapangyarihan. Laging naghahanap ng susuportahan at nagpapalawak ng impluensya gamit ang sundalo at seguridad. Tandaan mo ang Mali ha. Ang bansang iyon, marahil higit kaysa alinmang iba, ang malinaw na nagpapakita ng problema ng Russia sa Africa ngayon. Umubra ang estratehiya ni Putin sa loob ng ilang panahon at nang salakain ng leader ng Russia ang Ukraine, lalo niyang pinaigting ang kanyang kampanya ng impluensya. Hindi nakala ni Putin noon na ang pananakop ang mapapabagsak sa Russia. Sa unang ilang taon, wala nag-akala na mabibigo ang Russia. Noong 2023, iniulat ng BBC ang malawakang kampanya ng disinformasyon sa Africa. Gamit ang malaking social network na Russa-Russosphere, naglunsad ng kampanya si Putin para pahinain ang impluensya ng Europa sa Africa at palakasin ang kontrol ng Russia sa mga bansang napasok na nito. Inakusahan ng Pransya ng makabagong kolonyalismo, nagpasiklab ng mga tensyon sa pagitan ng Pransya at ng mga bansa sa Sahel na nabanggit natin kanina. Tinawag ng Russia ang mga Ukrainyano na Nazi at Satanista para kumuha ng suporta sa pananakop ni Putin na nauwi sa pagsasamantala sa lakas paggawa ng mga Aprikano. Ang mga grupong bayrang sundalo tulad ng Wagner ay nagsimulang ipadama ang kanilang presensya, lalo na sa mga bansang gaya ng Mali. Pinagtibay ito ng Russia sa pagpapakita bilang pangunahing katuwang sa seguridad ng maraming bansang Aprikano na sinusubukan nitong akitin. Sa artikulo noong Hunyo, 2024 tinukoy ng Independent,
kung bakit mas pinipili ng maraming bansa ang Russia kaysa kanluran. Bidanggit nito ang madalas na pagbisita ng mga politikong Ruso, paggamit ng Wagner, at pagbuo ng Africa Corps ng Russia para iparating sa mga bansang Aprikano na hindi kayo pinapahalagahan ng kanluran. Ang Rusya magbibigay ng seguridad, sundalo, at direktang koneksyon sa pinakamakapangyarihang politikong Ruso. Matalino ang Russia dahil hindi ito nakikialam sa mga panloob na usapin ng mga bansang nililigawan nito. Habang itinutulak ng US at kanluran ng demokrasya, lalo na sa mga bansang kontrolado ng diktador o hunta, nagpakita ang Russia ng mukhang hindi nakikialam na postura. Bagamat patuloy ang impluwensya ng Russia sa mga bansang ito, ginagawa nila ito ng palihim at ipinapakita sa publiko na suportado lang nila ang mga bansang Aprikano na sagana sa langis, mineral at iba pang yaman, anuman ang piliin nilang landas. Si Putin ang mabait na pinuno. Ang kanluran ay gustong pilitin ng pagbabago. Sumama ka sa Rusya at garantisado ang iyong seguridad at kakayahang pamahalaan ang sarili mong bansa. Tama ang mensahe, pero ang problemang hindi nakita ni Putin ang nagdala sa Rusya sa kabiguan ngayon. Walang saysay ang pangakong seguridad kung hindi natutupad. Dahil diyan at sa iba pang salik, tumatalikod na kay Putin ang mga nalalabibang kaalyado ng Rusya. Binababago nito ang lahat pagdating sa geopolitical na impluwensya ng Russia. Pero bago tayo magpatuloy, itong dahilan kung bakit namin ginagawa ang The Military Show, para ipaliwanag kung paano talaga gumagalaw ang kapangyarihan. Kung bago ka rito, pindutin ang subscribe para hindi ka mahuli sa mga susunod naming palabas. Matagal nang pinalalakas ni Putin ang impluwensya ng Russia sa Africa. Pero ngayon ay unti-unti na itong humihina dahil sa ilang dahilan. Unang-una ay ang pamumuhunan sa kontinente ng Africa. Sa panayam sa Le Monde, binanggit ni Barot ang kahinaan sa plano ni Putin. Hindi sapat ang gastos ng Russia para magkaroon ng totoong impluwensya. Madalas tayo masyadong nakatuon sa mga panlabas na isyu, pero malinaw ang katotohanan, pahayag ni Barot. At idinagdag pa niya, sa usapin ng kalakalan, pamumuhunan at pagtanggap ng mga estudyanteng Aprikano sa ating mga universidad. Mas malaki ng 10, 50, o daang ulit ang ambak ng Pransya at Europa sa pag-unlad ng Afrika kumpara sa China, Rusya o US. Pinatibay at pinalawig ng European Council on Foreign Relations ang pahayag na ito sa artikulo noong Oktubre 2024. Ayon dito, dumoble ang kalakalan ng Russia sa mga bansang Aprikano sa dekadang nagtapos noong 2023, umabot sa $24.6 na bilyong dolyar. Ngunit, mas malaki pa rin ang kalakalan sa European Union na umabot sa $288 bilyong dolyar. Mas mataas din ang China, India at Turkey kaysa Rusya sa kalakalan hanggang ngayon. Noon, 1% lang ng kabuuang pamumuhunan sa Africa ang direktang dayuhang pamumuhunan ng Russia. At hindi nito naibigay ang kinakailangang pondo para sa mga proyektong maaring magdulot ng tunay na pagbabago, gaya ng pagpapaunlad ng malalaking infrastruktura o paglika ng mga proyektong pagmimina na maaring magbigay ng benepisyo sa mga bansang Aprikano mula sa kanilang mayamang likas na yaman. Ang mga problemang pinansya na ito ay unti-unting lumalabas sa ilalim ng ibabaw. Ngunit ang mga bitak na nagsimulang makita ay natakpan lahat ng mga pangakong seguridad ng Rusya. Ang kontrakanlurang sentimiento na matagumpay na pinakalat ni Putin sa maraming bansa ay epektibo hanggat hindi hinihinga ng Rusya na tuparin ang mga pangako nito. Spoiler alert! Kinailangan tuparin ng Rusya ang mga pangako nito. Pero pumalpak ito ng husto. Hiniling naming tandaan mo ang mali kanina dahil may dahilan ito. Ipinakita ng mga kaganapan sa Mali na kasinungalingan ng mga pangako ng Rusya. Ang mga puwersa ni Putin sa bansa ay dapat sana itutulong sa hunta ng Mali na mapanatili ang kontrol sa populasyon. Pero nang subukin, bigo sila ng husto kaya't nagtagumpay ang mga separatista at rebelde na makakuha ng malaking tagumpay sa Mali. Pagsapit ng katapusan ng Abril, inilunsad ang Azawad Liberation Front ng Mali na siyang milisyang lumalaban para sa kalayaan ng Hilagang Mali mula sa sentral na hunta ang isang pag-atake sa lungsod ng Kidal, isang mahalagang kuta. Ang lungsod na iyon ay tahanan ilang unit ng Africa Corps ng Rusya ang inilagay para pigilan ang ganitong pag-atake. Ngunit nabigo sila. Napaligiran ang Africa Corps sa Kidal at nagkasundo para umatras. Ayon sa The Hill, lumawak ang pag-atras at sumakop sa karamihan ng Hilagang Mali. Halos kalahati ng teritoryong dapat protektahan ng Africa Corps. Yun pa lang, sapat na sanang kahihiyan para sa mga tauhan ng Rusya na dapat magbigay ng seguridad. Mas lumalang sitwasyon nang lumabas ang video ng convoy ng Rusya na mabilis umaalis sa Kidal, na nagpakita ng pagkabigo ng Rusya. Lumabas na umatras agad ang Africa Corps, kaya naiwan ng ilang kagamitan at mga sasakyang hindi tinatabla ng mina ngayon ay hawak ng mga rebeldeng suportado ng Al-Qaeda. Ang mga ganitong pag-atake ay sumisira sa kwento ng Rusya na nagbibigay sila ng seguridad.
Maaari rin itong magdulot ng mas marami pang pag-aaklas sa mga lugar tulad ng Burkina Faso at Niger, kung saan naglagay ng mga unit ang Africa Corps, na ngayon ay napatunayang walang silbi sa tanging trabaho na dapat nilang gawin. Ipinapakita ng insidenteng ito ang mas malaking problema na nilika ng Russia sa reyon ng Sahel. Tulad ng binanggit ng Foreign Affairs sa isang artikulo, noong Marso, 25 ang pagsasama ng pagiging marahas ng Russia at ang kawalan nito ng kakayahan na gawing totoong tagumpay ang mga nakamit sa pamamagitan ng kanilang kampanya ng impluwensya ay puminsala kay Putin sa Sahel. Hindi nagtaguyod ang Russia ng anumang kooperasyon sa pagitan ng mga estado sa Sahel na nangangahulugang halos wala itong nagawa upang lutasin ang mga problema sa katatagan na sinabi nitong tutulungan ang mga estadong yon na maresolba. Kung tutusin, mas lalo pang nagdulot ng pagkakabahabahagi ang Russia sa Africa. Ikinatuwa ng Kremlin nang umalis ang Niger, Burkina Faso at Mali sa Economic Community of West African States at binuo ang Alliance of Sahel States bilang bagong economic bloc. Pero ang pagpalakpak ay hindi naman talaga nagbigay ng tunay na suporta sa ekonomiya, gaya ng nabanggit natin kanina. Puro dasal at simpatya lang, samantalang pera at mga rekurso ang tunay na kailangan ng mga bansang iyon mula sa Russia. Habang may ibang bansa na pumapasok sa Sahel at Africa, napapansin ng Russia na nababawasan ng kanilang impluwensya. Malaking impluwensya ng Europa, lalo na ng Pransya, at binubuo muli ang mga ugnayan nito. Ang Tsina, Turkey, at maging ang United Arab Emirates ay nagtatatag ng mga ugnayan na lahat ay nagpapahina sa mga ginagawa ni Putin sa mga bansang Aprikano, kung saan sinubukan ng Russia na magkaroon ng mas malaking kapangyarihan sa mundo. Sa madaling salita, nagkakagulo na ang lahat para kay Putin sa Africa. Ang militarisadong pamamaraan ng Kremlin ay natatalo ng pangmatagalang modelong pang-ekonomiya ng Pransya at Europa. Binanggit ni Barrow sa Le Monde na bukod sa seguridad, wala namang ambag ang Russia sa pag-unlad ng Africa. Ang kalakalan ng Pransya sa Africa ay 3 beses na mas malaki kaysa sa Russia. Ang pamumuhunan ng Pransya ay 8 hanggang 10 beses na mas mataas. 8 beses mas maraming estudyanteng Aprikano ang tinatanggap sa mga unibersidad sa Pransya. Sapat na ang mga numero bilang patunay. Ayon sa isang artikulo ng Lansing Institute, noong Mayo 15, ang digmaan sa Ukraine ang dahilan ng pagbagsak ng impluwensya ni Putin. Tama yon. Estratehiya ng Russia sa Ukraine, mabilis na sumakop at ipakita ang lakas militar laban sa itinuturing ng Kremlin na mahinang estado. Pagkalipas ng mahigit 4 na taon, halos 20% lang ng Ukraine na nakuha ng Russia. At malamang na kailangan pa nilang magpatuloy sa pakikipaglaban ng maraming taon pa para makuha ang buong bansa. Sa proseso, hanggang na yon, 10,000 unit ng kagamitang militar ng Russia at halos 1.35 milyong sundalo ang nawasak at patuloy pang nadadagdagan. Ibig sabihin nito, wala nang sapat na pinansyal o militar na kakayahan ng Russia para magbigay ng suportang ipinangako nila sa kanilang mga kaalyado sa Africa. Ilang taon lang ang nakalipas. Napilitan ang Russia magpadala ng bayarang sundalo para makuha ang akses sa minahan ng ginto at diamante sa Africa. At ang nangyari sa Mali ay nagpatunay na hindi naman talaga mahusay sa kanilang trabaho ang mga bayarang sundalong iyon. Ang pagbanggit sa mga minahan ay nagpapakita kung bakit natatalo rin ng Russia sa Africa, katulad ng sa Ukraine. Hindi layunin ng estratehiya ng Russia ang pag-unlad ng mga bansang Aprikano para makinabang lahat sa kanilang yaman. Ang gusto ni Putin ay pagsamantalahan, magbigay ng pakitang taong proteksyon na hindi naman talaga masusubukan para mapalawak niya ang impluwensya ng Russia at makuha ang tunay niyang gusto mula sa Africa. Mga yaman, materyal, man o tao. Matagal nang may pagsasamantala kahit tinatago ito ng Russia sa propaganda. Nang palawakin ni Putin ang impluwensya ng Russia sa Africa noong dekada 2000 at 10 isa rin itong anyo ng pagsasamantala. Si Putin lang ang gumagamit ng kahinaan ng mga rehimen at kaguluhan para palawakin ang impluwensya ng Russia sa marulupok na estado sa Africa. Mura at mabilis itong taktika na, gaya ng madalas gawin ng Russia, hindi rin tumatagal pag sinuri. Ngayon, ayon kay Barrow, ang kaya lang ialok ng Russia ay pagsasamantala kapalit ng serbisyong pangseguridad na pumapalya kapag sinusubok. Nakikita ko na ang Russia ni Vladimir Putin ay nag-aalok lang ng serbisyong pangseguridad kapalit ng yaman ng Africa. Kamakailan, ayon kay Barrow sa Le Monde, malaki ang pagkatalo ng Russia sa Africa, lalo na sa Mali at pati na rin sa Venezuela, Iran at Syria. Tama siya. Hindi lang kabiguan ng Africa Corps ang makakapukaw ng pansin ng mga kaalyadong Aprikano na nahikayat ni Putin sa mga pangakong proteksyon. Nakita ng mga kaalyado ang nangyari sa Syria, kung saan mabilis na napatalsik ang rehimen ni Bashar al-Assad kahit ilang taon itong sinuportahan ng Russia. Makikita rin nila ang nangyari sa Iran, kung saan napatay si Supreme Leader Ali Khamenei
sa unang 24 na oras ng Operation Epic Fury dahil nabigo ang air defense ng Russia na protektahan siya. Sa Venezuela, dinakip ng US si Nicolas Maduro sa isang operasyon na tila nawalan ng saysay ang mga kagamitang militar na ipinadala ng Russia sa dating Pangulo. Paulit-ulit na lumilitaw ang ganitong pattern. Nangangako ang Russia ng proteksyon pero nabibigo itong magbigay ng proteksyon. Ang mali, ang unang halimbawang talagang nakaapekto sa mga bansang Aprikano kung saan may impluwensya ang Russia at posibleng hindi ito ang huli. At hindi lang ito tungkol sa pattern ng pagkabigo sa pagbibigay ng proteksyon na napapansin na ng mga bansang Aprikano. Ipinapakita ng pagsasamantala mula Russia na ang anumang kasunduan kay Putin ay pabor lamang sa Russia at maaring makasama sa Afrika. Simula ng digmaan sa Ukraine hanggang Pebrero, 2024 nakuha ng Russia ang gintong nagkakahalaga ng $2.5 bilyong mula Afrika na malamang ginamit para punduhan ng digmaan. Ang Wagner Group na Noyoy Africa Corp ang naging susi sa pagkuha ng mga yamang ito. Sa Mali, target ng Russia ang uranium at lithium. Sa ibang bahagi ng Africa, nagsasagawa ang Russia ng mapanlinlang na pagre-recruit gamit ang maling impormasyon para hikayatin ang mga kabataang Aprikano na sumali sa kanilang hukbo at lumaban sa Ukraine. Karamihan sa mga lalaking ito ay di alam ang pinasok nila. Pinangakuan sila ng tungkulin sa likuran ng labanan, mabilis na visa at bagong buhay sa Russia. Pero ang totoo, ipinapadala sila sa unahan ng laban bilang halos pambala sa kanyon lang sa digmaan ni Putin. Sinabi ng Ukraine noong Pebrero na ayon sa kanilang datos, mahigit sa 1,700 at 80 mamamayan mula sa mga bansang Aprikano na lumalaban para sa Russia. Siyempre, itinatanggi ni Putin at ng kanyang mga kasabwat ang lahat ng ito. Malinaw na umabot na sa mga tao ng Afrika ang pagsasamantala na palaging iniisip ni Putin. At iyon, marahil higit pa sa kahit ano pa, ang nagdudulot ng matinding pagbalikwas na maaring magpabagsak sa dati ng marupok na bahay ng baraha. Ayon sa American Foreign Policy Council, nagsisimula ng pumuna ang mga leader ng Africa sa Russia. Nagbabala ang Foreign Ministry ng Nigeria sa mga mamamayan na huwag sumali sa dayuhang militar. Sa South Africa, nakatanggap ang mga opisyal ng mga tawag mula sa mga mamamayang takot na naipit sa Russian mercenary groups habang lumalaban sa Donbas, Ukraine. May bagong pattern na napansin. Ninakawan ng Russia ang Africa ng lahat ng kaya nitong makuha habang may pagkakataon pa. Kung nagawa ni na Putin at ng kanyang mga kasabwat sa Kremlin na ibigay ang seguridad at proteksyong ipinangako nila sa kanilang mga kaalyado, kapalit ng pagsasamantala na ito, maaring napalingon ng mga tao at hindi napansin ang mga ginagawa ng Russia. Pero hindi iyon ang nangyayari. Walang tunay na proteksyon mula Russia at halos walang pera, lalo na kung ihahambing sa ibinubuhos ng Europa at China sa Afrika. Pagsasamantala lang ang umiiral ngayon. Napagtanto na ng mga bagong kaalyado ng Russia ang katotohanan at nagsisimula ng tumalikod. Nabunyag na si Putin at nabasag na ang alamat ng proteksyon. Ang nakikita natin ngayon ay ang pagbagsak ng impluwensya ng Russia sa isang kontinente na pinaniniwalaan ni Putin na napakahalaga. Sa totoo lang, bakit pagugustuhin ng isang bansang Aprikano na makipagtulungan sa Russia ngayon matapos makita ang lahat ng nangyari? Ayon kay Barrow, Muling binuksan ng Rusya ang daan para sa Europa na maging pangunahing geopolitikal na manlalaro sa Afrika. tinadakay natin ang insidente sa Mali At ang kahalagahan nito sa kapalaran ng Russia at sa kampanya nito para palawakin ang impluwensya nito sa Afrika. Kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa insidenteng yon at kung ano talaga ang ibig sabihin nito para sa Russia, panoorin mo ang aming video. At kung nahanap mong interesante ang video na ito, siguraduhin mong mag-subscribe sa The Military Show, kung saan tinatalakay namin kung paano talaga gumagalaw ang kapangyarihan, kasamang lahat ng mga insidente na nagpapatunay na si Putin at ang kanyang mga kasamahan ay hindi kasing lakas ng gusto nilang ipaniwala sa iyo. At maraming salamat, gaya ng lagi, sa panonood.